Part 1, Full Story Approach. 2,000 words. Mahaba, natural, emotional, perfect for YouTube narration. Kapag gusto mo, gagawan ko na part 2. 15-second hook included here dahil parte na storytelling flow. Isang ulilang dalaga, pinilit ipakasal sa 50 taong gulang na lalaking sinasabing pinakamhirap sa buong baryo. Lahat ng tao, nilate sila, tinuya at tinawanan. Pero hindi alam na kahit sino na ang lalaking hawak ang kamay niya sa altar, ay hindi basta pulubi, kundi isang bilyonaryong nagtatago, naghihintay lamang na isang pusong tunay na mabuti. Part 1, 2,000 words. Sa isang maliit at liblib na baryo sa gilid ng bundok, may nakatirang isang dalagang ang pangalan ay Alona, isang batang ang puso ay mas marupok pa sa lumang kahoy ng kanilang kubo, ngunit mas busilak pa sa araw na sumisilip mula sa peder ng kanilang maralitang tahanan. Maaga siyang naulila, una ang kaniyang ama, na tinamaan na matinding karamdaman, at sumunod ang kaniyang ina na hindi kinaya ang sakit at tag-isa. Simula noon, inampon siya ng kaniyang tanging mga kamag-anak, ang mag-asawang Marta at Roldan, nakilala sa baryo hindi dahil sa kabutihan kundi dahil sa pagiging sakim, mapang-alipusta at malupit. Kung ano-anong trabaho ang ibinigay nila kay Alona, pagigib ng tubig mula sa malayong poso, paglalaban ng maruming damit ng kaniyang mga pinsan, pagwalis ng buong compound kahit umulan, at pag-alaga ng mga batang hindi marunong gumalang. Alona, bakit ang bagal mo? Hindi pa ba tapos ang labada? Para kang kulang sa utak, sigaw na tiyahin niyang si Marta habang may hawak-hawak pang pamalo na deti gamit sa manok, gayon ay ginagamit niya sa pagkastigo sa dalagita. Tiya, pasensya na po. Malapit na po akong matapos, nanginginig na sagot ni Alona habang pilit kinukuskos ang kupas na pantalon ni Roldan. Malapit? Malapit. Hindi ka pwedeng puro malapit. Dapat tapos. Ano ka, prinsesa? Para kang inutil. Hindi umimik si Alona. Sanay na siya. 15 taon na siyang ganito. Pinagsisilbihan ang mga taong hindi man lang siya tinuring na tao. Habang lumalaki siya, lalo pang lumalakas ang mga boses ng pang-api sa bahay. Pabigat. Walang kwenta. Pangit. Walang mararating. At ang pinakamasakit sa lahat, naniniwala na siya minsan na baka totoo ang lahat ng iyon. Hanggang isang araw, isang gabi na hindi niya kailanman malilimutan, may dumating sa kanilang bahay. Isang lalaking may edad, mga 50 taong gulang marahil. Mababa ang tindig, payat ang katawan, kupas ang suot na kamisa, at halatang hirap sa buhay. Ngunit kakaiba ang mga mata nito, malungkot, ngunit malumanay. Ano hong kailangan ninyo? Tanong ni Marta, halatang nagtataka ngunit may tikas sa boses. Ipinadala ho ako ng kapitan, magalang na sagot ng lalaki. May pinag-usapan ho raw kayo tungkol sa kasal. Agad tumingin si Marta kay Alona, isang tinging puno ng kasakiman. Parang may instant na liwanag sa mga mata ng tiyahin niya, isang liwanag na nakakatakot. Ah, sabi ni Marta, biglang lumambot ang boses, na tila ba nag-alok ng produkto. Si Alona ito. Maganda yan, masipag, at mabait, bati niya may halong pagsisinungaling. Natigilan si Alona. Ano pong kasal ang sinasabi ninyo? Nanginginig niyang tanong. Umupo si Marta sa upuan, tumiklop ng braso, at ngumiti ng nakapanlalamig. Alona, ito na ang takdang araw mo. Napagdesisyonan na namin. Ipapa. Hindi po. Tiya, ano pong? Ipapa, kasal ka na. Parang nabingi si Alona. Hindi niya ramdam ang sahig. Hindi niya ramdam ang hangin. Tanging tibok lang ang puso niya ang umikot sa buong pandinig niya. Tiya, hindi po ako. Ike. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Huwag kang tanga. Sino ka ba para tumanggi? May naghihintay na lalaki para sayo. At magpapasalamat ka dapat dahil gusto ka pa niyang pakasalan. Aba, kahit sino hindi tatanggap sa isang ulila na walang kaalam-alam sa buhay. Tinakpan ni Alona ang namumulang pisngi, nanginginig. Hindi niya kilala ang lalaking kausap nila. Hindi niya alam kung bakit siya pinipilit. Hindi niya alam kung bakit parang ibinenta na lamang siya para mabawasan ang pabigat sa pamilya. Pero tiya, 50 taong gulang na po siya, umiyak niyang sabi. Anong gayon? Ikaw ba may pera? Ikaw ba makakapag-aral? Makakatulong ka ba dito? Wala kang silbi, Alona. Kaya ang pinakamaganda mo nang gawin ay maging kapaki-pakinabang kahit sa huling pagkakataon, sigaw ni Marta.
Hindi man lang nagsalita ang lalaki. Tila nahihiya, nakayuko, may bigat sa dibdib. Kung hindi mo tatanggapin, dagdag ni Marta, ipapalayas ka namin. At saan ka pupunta? Gabi na, Alona. Gabi na. At iyon ang takot na pumwersa sa kanya. Takot sa gutom. Takot sa lamig. Takot na walang matutulugan. Takot na wala ng kahit isang taong pumatay oras man lang niya. Kahit kailan, hindi pa siya minahal. Pero ang mawalan ng bahay, mas malala pa iyon sa kamatayan para sa kaniyang wala nang matatakbuhan. Kaya't bumagsak ang balikat ni Alona. At pumikit siya. Walang luha dahil wala na siyang may luha. Nang sumunod na araw, magang maaga pa lang ay pinilit siyang isuot ang lumang bestida ng pinsan niyang si Lori, isang bestidang kupas, may bahid pa ng lumang mansa, at hindi man lang sinukat para sa kaniya. Tingnan mo yan, bulalas ng tiyahin. Pwede na. Kahit papaano, mukha kang presentable. Pero sa loob-loob ni Alona, alam niyang parang itinulak na siya sa bitag na hindi niya ginusto. Dinala siya sa barangay hall kung saan naghihintay ang opisyal. Naroon na rin ang lalaki, ang 50 taong gulang na si Tomas, tahimik at nakayuko, parang isa ring bilanggo ng kapalaran. Pagpasok nila, agad napansin ng mga tao ang kakaibang eksena. Dalagang halos 18 anyos pa lang at lalaking may puting buhok, may tungkod, at amoy pawis na tila hindi sanay maligo araw-araw. At doon nagsimula ang mga bulungan. Ay grabe naman to. Bata pa, pinapakasal sa matanda. Kawawa naman ang dalaga. Hindi kaya dahil sa pera. Pero teka, wala naman yatang pera, yang si Tomas. Haha. Siguro wala na mapagpilian kaya pumayag na sa matanda. Naririnig ni Alona ang lahat. Bawat salita, parang kutsilyong tumatagos sa dibdib niya. Bawat tawa, karang sampal na paulit-ulit. Simulan na natin, wika ng opisyal. Nanginginig ang kamay ni Alona habang nagsusulat ng pangalan. Si Tomas ay tahimik lang, walang reklamo, walang salita, walang kahit anong mararamdamang galit. Pagkatapos ng seremonya, hindi man lang may nagpalakpak. Tanging ilang tao lang ang tumingin sa kanila, hindi para batiin, kundi para pintasan. Tingnan niyo sila. Mukhang mag-ama lang. Hala! Naku! Sakit naman sa mata. Siguro, kawawa naman siguro si Tomas. Alam niyang walang papatol na edad niya kaya kumukuha ng bata. Mas lalo pang lumakas ang tawanan ng mga tao. At si Alona, parang lumulubog ang puso. Nang matapos ang lahat, lumapit si Tomas sa kanya. Alona, mahina niyang sabi. Salamat. Hindi niya alam kung bakit salamat ang unang sinabi ng lalaki. Hindi niya maintindihan. Pero naramdaman niya sa unang pagkakataon na hindi ito masamang tao. Hindi niya siya tinanong kung bakit hindi siya masaya. Hindi siya sinigawan. Hindi siya pinilit ngumiti. Basta lamang itong nagpasalamat. Tumungo sila pawi sa munting bahay ni Tomas. Isang lumang barong-barong na nasa gilid ng kakahuyan. Ang sahig ay lupa, ang dingding ay yari sa kawayan, at ang bubong ay yero na may mga butas. Tomas, dito po kayo nakatira, tanong ni Alona, nagtataka. Sagot niya, kaya kayod ang boses. Pesensya ka na, ito lang kaya ko. Para bang sumabog ang puso ni Alona sa lungkot. Gayon, hindi lang siya napilitang magpakasal sa matanda. Nagsimula rin ang buhay niya bilang asawa na isang mahirap na lalaking halos wala ng pag-asa. Pero sa gabi rin na iyon, inabutan siya ni Tomas ng kumot. Doon ka sa loob. Doon sa kama. Ako narito sa sahig. Nagulat siya. Hindi niya ito inaasahan. Ay, hindi po dapat ganito. Ako na po sa sahig. Umiling si Tomas. Mas kailangan mo na maayos na tulog. Bata ka pa. At sa unang gabi nilang mag-asawa, hindi niya siya hinawakan. Hindi siya sinaktan. Hindi siya pinagsamantalahan. Sa halip, binantayan pa siya nito habang natutulog. Sa dulo ng gabi, bago simulan ang pagtulog, narinig niya ang mahina, halos di marinig na bulong ni Tomas. Pesensya ka na, Alona. Sana, sa paglipas ng panahon, hindi mo ako kamuhian. Napalunok si Alona. Dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may nagsabi sa kanya ng pesensya, hindi pabigat. Part 2. Humigit kumulang 2,000 salita, natural at makatao ang daloy. Pagkatapos ng mahabang araw ng pangungutya at kahihiyan, dumating ang gabing hindi malilimutan ni Althea, ang gabing ganap siyang magiging asawa ni Mang Ernesto.
Walang mga ilaw na kumikislap, walang masayang tugtugan, at lalong walang mga kaibigang handang magpugay sa kanyang bagong buhay. Ang meron lang ay maliit na lamparang nakasabit sa gilid ng kanilang kubo, at malamig na hanging dumadaloy mula sa bukid. Tahimik na nakaupo si Alda sa gilid ng kama, isang manipis na banig na amoy lumang kawayan. Mahigpit niyang yakap ang lumang bag na naglalaman na ilang damit at panyo. Iyon lang ang naiwan mula sa mga magulang niya. Anong ginagawa mo riyan? Tanong ni Mang Ernesto, may pag-alalang tono pero pilit niya itong tinatago. Hindi pa rin sanay si Alda na tawagin siyang asawa, pero pilit siyang mumiti. Nag-ayos lang po. Ayaw ko pong maging pabigat. Napakamot sa ulo ang matanda, tila hindi alam kung paano kakausapin ang isang dalagang halos kasing edad lang na kanyang anak kung nagkaroon sana siya. Hindi ka pabigat. Dito ka natitira, kaya huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Natigilan si Althea. Halatang nahihiya si Mang Ernesto habang sinasabi iyon, parang hindi niya kabisado ang mga salitang may lambing o pag-alaga. Kita rin niya ang pagod sa mata ng matanda, hindi pagod na dulot ng kahirapan lang, kundi pagod na dulot na maraming taon ng kalungkutan at pag-isa. Salamat po, mahina niyang sagot. Habang lumalalim ang gabi, ramdam na ramdam ni Althea ang kawalan. Wala man lang yumakap sa kanya nitong kasal niya. Wala man lang nagsabing, kaya mo yan, anak. Ang tanging naramdaman niya ay ang mapait na tingin ng mga tao, at parang kasalanan pa niya ang maging mahirap at ulila. Pero sa kabila ng lahat, marunong siyang maging mabait. Hindi siya nagkulong sa sarili. Sa halip, tumulong siya kay Mang Ernesto, naghain ng hapunan, nagligpit, at nag-ayos ng mga gamit. Hindi mo kailangan gawin yan, sabi ng matanda habang nakaupo sa upuang kahoy. Ngumiti si Althea. Gusto ko po. Magkasama na po tayo, di ba? Dapat po nagtutulungan. Napatingin si Mang Ernesto sa dalaga. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito, hindi takot, hindi pagdududa, kundi kabutihan. Kabutihang hindi napinsala ng pangungutya ng mundo. Bihira na ang kabaya mo, bulong niya. Kinabukasan, magang nagising si Althea. Hindi dahil sa sigaw na mga tiyahin niya, hindi dahil sa malupit na utos, kundi dahil kusa niyang gustong tumulong. Tinimlahan niya ng cup si Mang Ernesto. Hindi niya alam kung anong eksaktong timpla ang gusto nito, kaya tinansya niya lang. Ang bango nito sabi na matanda nang makita siya. Ikaw ba ang nagluto? Marahang tumango ang dalaga. Sana po magustuhan niyo. Ininom ni Mang Ernesto at natawa ng mahina. Naku, ang tamis. Pero masarap kasi may malasakit. Namula si Althea. Hindi siya sanay na pinupuri. Habang kumakain sila, biglang may narinig silang mga boses mula sa labas. Ayan o. Tingnan nyo, nag-alaga ng matandang pulubi, sigaw na isang kapitbahay. Akala ko ba maganda yang si Althea? Bakit naman yan ang pinatulan? Tawa na isa pa. Siguro desperado. Walang pumapansin sa kanya. Wala silang pakialam kahit marinig ni Althea. Mas lalo pa silang sumisigaw, parang gusto nilang sirain ang kaluluwa niya. Tumingin si Mang Ernesto kay Althea. Huwag mong pakinggan yan. Mga tao talaga. Pero ngumiti lang si Althea kahit may luha ng tumutulo sa gilid ng mata niya. Ayos lang po. Matagal ko na pong naririnig ang ganyan. Ano ka ba, hindi yan ayos. Masakit po. Pero hindi po ako papayag na masira ang umaga natin dahil sa kanila. At doon, napanga si Mang Ernesto. Hindi niya akalaing ganoon katatag ang puso ng dalagang ito. Pagkalipas na ilang araw ng pag-ayos ng bahay, paglilinis, pagluluto, at pagtutulungan, napansin ni Alda na kahit mahirap ang buhay, hindi naman pala ganoon kabigat kapag may kasama. Isang gabi, nakaupo sila sa labas ng bahay habang pinagmamasdan ang mga bituin. Althea, biglang sabi ni Mang Ernesto. Po, kung sakaling sabihin ko sa iyo na may tinatago ako, magagalit ka ba? Napakunot ang noo ng dalaga. Hindi niya alam kung biro iyon o may pinaghuhugutan. Hindi naman po. Basta po totoo lang tatanggapin ko. Saglit na natahimik ang matanda at napabuntong hininga. Pasensya ka na kung mahirap ang buhay natin ngayon. Pero tandaan mo, hindi habang buhay ganito. Ngumiti ang dalaga. Hindi ko po kayo pinakasalan para sa pera. Parang may pumukol na kidlat sa puso ng matanda. Hindi pera. Hindi luho. Kundi respeto. Pagmamahal. At kabutihan. Hindi siya makapagsalita.
Napayuko siya, parang hindi niya kayang tingnan ang purong damdamin ni Althea. Salamat, bulong niya. Salamat, Althea. Kinabukasan, habang pumupunta sila sa bukid para kumuha ng panggatong, may isang grupo ng kababaihang nag-abang sa kanila. Oh, ayan na sila, sigaw ng isa, sabay tawa. Uy Althea, hindi ka ba nandidiri sa amoy na asawa mo? Sabi pa ng isa, sabay takip ng ilong. Diyos ko, kung ako yan, magpapakamatay na ako sa hiya. Tumingin si Althea, hindi galit, hindi rin galit ang mga mata niya, kundi puno ng awa. Huwag niyo pong pagtawanan si Mang Ernesto, malumanay niyang sabi. Kung mas kilala niyo po siya, hindi niyo sasabihin yan. Tumawa ang mga babae. Kilala? Sino ba siya? Hamak na mahirap lang. Matanda. At walang silbi. Pero ang hindi nila alam, 7 araw mulang gayon, luluhod silang lahat sa hiya. Sa bawat araw na nagdaan, mas lalo pang nakilala ni Althea si Mang Ernesto bilang mabait, mahinahon, at puno ng karanasan sa buhay. Hindi siya sigaw, hindi siya mura, hindi niya pinabubuhatan ng kamay ang dalaga. Sa halip, lagi niya itong iningatan. Ang hindi alam ni Althea, sa bawat ngiti niya, sa bawat mabait na salita niya, unti-unting nabubuo ang desisyong matagal ng laman ng puso ni Mang Ernesto. Ang desisyon na magbabago sa buhay niya. At sa loob ng 5 araw, ang buong baryo ay yayanik sa gulat. Dumating ang 5 araw. Tahimik na naghuhugas ng pinggan si Althea nang biglang may umalingaw na malakas na tunog mula sa kalsada. Brrrr! Isang itim na sasakyang napakakinis. Makinis gaya ng mga nakikita lang niya sa internet. Isang Rolls-Royce Phantom. Huminto iyon sa harap ng kanilang kubo. Napatigil si Althea. Hindi siya makahinga. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At mula sa loob, lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit, makinis ang buhok, malinis ang mukha, at amoy mamahaling pabango. Tumingin ito kay Althea. At ngumiti. At Ernesto, halos hindi makapaniwalang sambit ng dalaga. Ngunit higit na mas nakakagulat ang mga susunod pang mangyayari araw. Tahimik na naghuhugas ng pinggan si Althea nang biglang may umalingaw na malakas na tunog mula sa kalsada. Brrrr! Isang itim na sasakyang napakakinis. Makinis gaya ng mga nakikita lang niya sa internet. Isang Rolls-Royce Phantom. Huminto iyon sa harap ng kanilang kubo. Napatigil si Althea. Hindi siya makahinga. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At mula sa loob, lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit, makinis ang buhok, malinis ang mukha, at amoy mamahaling pabango. Tumingin ito kay Althea. At ngumiti. At Ernesto, halos hindi makapaniwalang sambit ng dalaga. Ngunit higit na mas nakakagulat ang mga susunod pang mangyayari, Part 3. Humigit kumulang 2,000 salita, natural, emosyonal, at hindi robot ang daloy. Sa ilang segundo habang nakatayo si Althea sa tapat ng kanilang lumang kubo, pakiramdam niya ay huminto ang mundo. Ang hangin, ang kaluskos ng dahon, ang huni ng ibon, lahat ay tila nawala. Tanging tibok lamang ng puso niya ang maririnig at ang matinding pagtataka na unti-unting lumalamon sa kanyang isip. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi ang Mang Ernesto na kilala niya. Hindi ito nakasuot ng kupas na kamiseta, hindi ito nakayuko, hindi ito maputik ang mga paa. Sa halip, ang kaharap niya ay isang matikas na lalaki, maayos ang buhok, makinis ang balat, at ang tindig ay parang isang taong sanay sa kapangyarihan. Pero ang mga mata ay hindi nagbago. Ang mga matang mabait, mapagmahal at puno ng pag-unawa. Althea, malambing na sambit ng lalaki. Parang binuhusan na malamig na tubig ang dalaga. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Para siyang nakakita ng multo o na isang panaginip na hindi niya kayang intindihin. Ako po ba'y nananaginip? Nanginginig niyang tanong. Bumiti ang lalaki, isang ngiting may lambing at saya. Hindi ka nananaginip, Althea. Ako ito. Humakbang si Mang Ernesto o ang tunay na Ernesto palapit sa kanya. At bawat hakbang ay tila kumakalabog ang lupa sa kaba ni Althea. Ano pong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura niyo? Bakit may Rolls Royce? Ano to? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, malumanay niyang hinawakan ang mga kamay ni Althea. At ang simpleng dampi na iyon ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ito nga si Mang Ernesto. Pero sino siya talaga? Althea, malalim ang tinig ng lalaki.
oras na para malaman mo ang totoo. Sa hindi kalayuan, ang mga tao sa baryo ay nagsimula ng maglabasan, nagusyoso. Ang mga lalaking nakatayo sa kanto ay halos mabitawan ang sigarilyo nila. Ang mga babae nagbulungan, nagpipigil na tili sa tuwa at inggit. At ang mga tiyahin ni Althea, si Tia Corazon at Tia Melba, ay halos mabinggian sa pagkakatitig sa sasakyang hindi nila kayang bilhin kahit ipagbili pa nila ang buong bahay at lupa. Anong nangyayari? Bakit may mamahaling kotse sa harapan ng bahay ni Ernesto? Tanong na isang kapitbahay. Abay, ewan ko, pero iyon ang pinakamahal na sasakyan na nakita ko sa buong buhay ko, sagot ng isa. Baka naman may naligaw na artista, sabi na isa pa. Artista ka diyan. Sino namang artista ang pupunta sa kubo, sabat ng isa matanda. Pero nang makita nilang lumabas ang lalaki mula sa Rolls Royce at lumapit kay Althea, sabay-sabay silang napahawak sa bibig. Ernesto ba yan? Hindi naman imposibleng, teka, NGA. Nagkagulo ang lahat. Kahit kailan, hindi ko inakalang ganyan pala ang itsura niya pag naligo ng maayos, sigaw na isang babae. Tanga. Hindi lang ito ligong maayos. Ibang tao yan, sagot ng kasama niya. Hindi pwede. Si Ernesto, bilyonaryo. Hindi, imposible, sigaw ng tiyahin ni Althea na halos mahimatay. At iyon ang simula ng rumaragasang inggit sa buong baryo. Samantala, si Althea ay nanlalamig pa rin ang kamay, habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Ernesto. Bakit niyo itinago sa akin? Bakit niyo ako pinakasalan nang hindi ko alam ang totoo? Huminga na malalim ang lalaki, parang matagal na niyang gustong ilabas ang lihim na ito. Kasi, Althea, gusto kong makilala ang totoong puso mo. Maraming taon akong nakunwaring mahirap. Hindi nila alam kung sino ako at ayaw kong malaman nila. Pero bakit po? Tanong ni Althea, halos pabulong. Dahil pag nalaman nilang mayaman ako, iba na ang magiging treto nila. Titiklop ang mga taong mapanghusga. Yuyuko ang mga tiyahin mo, pero hindi dahil narespeto nila ako, kundi dahil gusto lang nila ng pera. Natigilan si Althea. Alam niyang totoo iyon. Gusto kong makilala ang mga taong tumitingin sa puso, hindi sa bulsa. Pagpapatuloy ni Ernesto. At ikaw ang unang taong tumanggap sa akin nang walang hinihinging kapalit. Natulala si Althea. Pakiramdam niya ay nilalambing ang puso niya at nilalagyan ng bulak, napakagaan pero napakainit. Hindi mo alam, Althea, bago pa kita makilala, nawalan na ako ng tiwala sa mga tao. Lahat ng lumalapit sa akin, may kailangan. Pero ikaw, tinanggap mo ako bilang ako kahit akala mong wala akong may bibigay sa iyo. Damang-dama ni Althea ang panginginig na tinig nito. Hindi ito galit, kundi punong-puno na emosyon na matagal nang nakakulong. Hindi ko po kayo minahal dahil sa pera. Hindi ko po alam na mayaman kayo, wika niya, halos maluha. Alam ko. Gumiti si Ernesto. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Habang nag-uusap ang dalawa sa gitna ng nalilitong baryo, may isang bodyguard na lumapit kay Ernesto. Sir, ready na po ang lahat. Sabi ng lalaki. Tumango si Ernesto. Salamat, Ramon. Nanlaki ang mata ni Althea. Sir, bulong niya. Tinawag po kayong sir. Tumawa ng mahina si Ernesto. Althea. Iyan talaga ang tawag nila sa akin. Dahil ano po kayo talaga? Kinakabahang tanong na dalaga. Tumingin si Ernesto sa kanya diretso sa mata, at iyon ang unang beses na nakita ni Althea ang lalaking may bigat na higit sa karaniwang tao. May kapangyarihang hindi sinisigaw. May kayamanang hindi ipinagyayabang. Ernesto de Allegro, wika nito. At may-ari ng Allegro Group of Companies. Isa sa pinakamalalaking negosyo sa bansa. Tuluyang lumaki ang mata ni Althea. Owner. Billionaire. At siya, isang ulilang walang pera, siya ang naging asawa nito. Hindi ko po alam na. Iyon ang punto, putol ni Ernesto. Hindi mo alam pero hindi ka nagbago. Hindi ka naging masama. Hindi mo ako trinato na parang basura tulad ng ginawa na iba. Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Althea. Habang nag-usap sila, hindi napigilan ng mga kapitbahay na lumapit. Hindi dahil gusto nilang makibalita, kundi dahil bigla silang naging mas mabait, mas magalang, at mas mapagbigay. Magandang araw po. Part 4.
Humigit kumulang 2,000 salita, natural, emosyonal, at masining ang daloy. Tahimik ang buong baryo habang nakatayo si Althea sa tabi ng mamahaling sasakyang parang hindi niya kayang hawakan. Para siyang batang unang beses nakakita ng laruan na hindi niya alam kung para ba sa kanya o para lang sa mga taong may kayang bumili nito. Althea, malumanay na tawag ni Ernesto habang nakabukas ang pinto ng Rolls-Royce. Handa ka na ba? Hindi siya agad nakasagot. Parang lumalabo ang paningin niya sa dami na emosyon. Pakiramdam niya ay nabubura ang lahat ng sakit, ang panlalit, pagmamalit, at mga gabing umiyak siya mag-isa. Pero higit sa lahat, may malaking tanong sa puso niya. Ano po ba talaga ang mangyayari sa akin sa atin? Nanginginig niyang tanong. Lumapit si Ernesto at ipinatong ang kamay sa balikat ng dalaga. Napakagaan pero napakainit ng haplos na iyon, parang sinasabing hindi na siya mag-isa. Hindi kita iiwan, Althea, sagot niya, punong-puno ng katapatan. Simulang gayon, ako ang bahala sa iyo. Hindi na napigilan ni Althea ang luha. Hindi dahil sa yaman. Hindi dahil sa sasakyan. Kundi dahil sa unang pagkakataon, may nagsabi sa kanyang iyon, na may mag-alaga sa kanya, na may pipili sa kanya, na may tatanggap sa kanya hindi dahil kailangan siya, kundi dahil mahalaga siya. Habang papasok si Althea sa Rolls-Royce, ramdam niya ang lambot na mamahaling upuan, ang amoy ng leather at ang malamig na hangin mula sa aircon. Hindi niya alam kung saan siya titingin, sa windshield ba? Sa kisam? Sa upuan? O kay Ernesto na nakatingin lang sa kanya na parang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Comfortable ba? Tanong ni Ernesto. Oo po, mahina niyang sagot. Pero parang hindi po ako bagay dito. Umiling si Ernesto at ngumiti. Mali ka roon, Althea. Ikaw ang mas bagay dito kaysa sa kahit sino sa baryong to. Huminto ang sasakyan sandali. Napalingon si Althea. Si Ramon, ang bodyguard, ay naglabas ng malaking kahon na may gintong ribbon. Ano po yan? Tanong ni Althea. Isang regalo, sagot ni Ernesto. Isuot mo bago tayo makarating sa pupuntahan natin. Hindi makapaniwala si Althea. Hindi pa siya nakakatanggap ng regalo kahit kailan, maliban sa mumurahing gamit na ipinapawi ng tiyahin niya noon na hindi naman talaga para sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. At muntik na siyang mapaupo sa gulat. Isang mahaba, puting bestida, simple pero napaka-elegante, gawa sa manipis na seda na parang dumadaloy ang liwanag dito. Hindi ito sobrang mamahalin sa itsura, pero ramdam sa bawat tahi ang pag-ingat, respeto, at pagnanais na maging espesyal ang taong magsusot nito. Para po sa akin, tanong niya, halos pabulong. Sino pa ba? Sagot ni Ernesto, nakangiti. Sa loob ng sasakyan, sa tulong na malilit na kortina, sinuot ni Althea ang bestida. Pagkatapos niyang humarap sa malit na salamin, hindi niya nakilala ang sarili niya. Hindi ito ang Altheang pinagtawanan, sinaktan, at inalipusta. Ito ang Altheang nagmamahal at minamahal. Nang bumalik siya sa tabi ni Ernesto, hindi maiwasang mapatitig ang lalaki. Parang tumigil ang mundo. Parang siya ang buwan, at si Ernesto ang dagat na humahalik dito. Napakaganda mo, bulong ng lalaki. Namula si Althea. Huwag niyo pong sabihin yan, hindi naman po ako. Tama na. Pinutol ni Ernesto ang sasabihin niya. Hindi kita binibigyan ng papuri para pasayahin ka. Sinasabi ko ang katotohanan. Tumahimik si Althea. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganitong klaseng pagmamalasakit na hindi niya naranasan noon. Habang tumatakbo ang sasakyan papalayo sa baryo, dumaan sila sa harap ng mga bahay ng mga kapitbahay. At lahat ay napatigil sa ginagawa. May ilang kumakamot ng ulo. May ilang napanganga. May ilang naiyak sa inggit. May mga tiyahin niyang pilit na nagpapakabait kahit wala naman nang dapat iligtas. Pero isa ang nagiba. Si Althea. Gayon, nakaupo siya sa loob ng isang sasakyang hindi niya inakalang maapakan niya kahit sa panaginip. Pero kahit nakahawak siya sa karangyaan, hindi nagbago ang mukha niya. Hindi siya yumabang, hindi siya nagmataas. Nakatitig lang siya sa labas, tahimik, may kaunting lungkot sa mata. Napansin iyon ni Ernesto. Inisip mo pa rin ba sila? Tanong niya. Umiling si Althea. Hindi na po. Mas iniisip ko kung ano pong naghihintay sa atin. Inilapit ni Ernesto ang kamay niya at hinawakan ang dalaga. Wala kang dapat katakutan. Matapos ang mahaba-habang biyahe, dumating sila sa isang malawak na lupain na may mataas na gate.
Hindi iyon ordinaryong gate, ito ay gawa sa bakal na may ukit ng pangalan. E. Allegro Estate. Natigilan si Althea. Ito po ba ang bahay niyo? Hindi, sagot ni Ernesto. Ito ang tahanan natin. At parang tinamaan na kidlat ang puso ni Althea. Tahanan natin. Dalawang salitang hindi niya akalaing maririnig niya mula sa isang lalaki, lalo na mula sa asawa niyang akala niya ay mahirap na pulubi. Dahan-dahang bumukas ang gate, at bumungad ang isang daang napapalibutan ng mga punong pin, mamahaling bulaklak, at mga ilaw na parang bituin. Sa dulo, isang mansyon na halos kasing laki na munisipyo ang nakatayo, puti, elegante, at mas malaki sa kahit anong bahay na nakita niya sa T. Diyos ko, bulong niya. Welcome home, Althea, sabi ni Ernesto. Pagpasok nila sa mansyon, sinalubong sila na mahigit 10 staff, may butler, may mga kasambahay, may personal assistant, may chef at may 2 babae na agad lumapit kay Althea. Ma'am Althea, bati ng isa. Kami po ang in charge sa personal care niyo. Kung kailangan niyo po ng tulong, make-up, spa, hair treatment, wardrobe, kahit ano po, nandito po kami, sabi na isa. Hindi alam ni Althea kung iyak ba siya sa tuwa o matatakot. Ako po. Ma'am, tanong niya. Ngumiti si Ernesto. Althea. Simulang gayon, iyan na ang tawag nila sa iyo. Pero hindi po ako sanay. Kaya nga tutulungan ka namin, sabat ng butler habang nakangiti. At huwag kayong mag-alala, ma'am, napakabait niyo po. Paborito na po kayo ng lahat kahit ngayon lang kayo dumating. Dinala si Althea sa isang silid na parang pinagsamang hotel, spa, at paraiso. May malaking kama, may private bathroom na gawa sa marmol, may dresser na puno na eleganteng kagamitan. Pero ang pinakanakabighani sa lahat ay ang salaming nakapalibot sa dressing area. Nang tumayo si Althea sa gitna, nakita niya ang sarili niyang nakasuot ng puting bestida. Parang diwata na naipit sa mahabang panahon, at ngayon ay pinalaya. Tumayo sa likod niya si Ernesto. Althea, sabi niya, hindi kita dinala dito para ipagyabang ang kayamanan ko. Dinala kita dito dahil gusto kong maramdaman mo ang buhay na nararapat para sa isang tulad mo, mabuti, matatag, at puno ng puso. Humawak si Althea sa kanyang dibdib, parang hinahawi ang damdaming gustong kumawala. Mang Ernesto, bulong niya. Bakit ako? Huminga ng malalim si Ernesto. Nagsalita siya sa boses na hindi niya pa narinig dati, malambot pero matatag. Dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng bagay na hindi nabibili ng pera, Althea. Ano po yon? Pagmamahal na hindi nakatingin sa bulsa. Respeto na hindi humihingi ng kapalit. At kabutihang tunay. Napaluha si Althea. Hindi niya mapigilan. Niyakap niya si Ernesto, mahigpit, parang natagpuan niya ang tahanang matagal na niyang hinahanap. Niyakap rin siya ng lalaki, hindi bilang isang mayaman, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang taong buong puso siyang minamahal. Kinahapunan, nagpasya si Ernesto na kausapin ang buong staff tungkol sa pagdating ni Althea. Pero bago ito magsimula, nilapitan niya muna ang dalaga. Sa mga susunod na araw, sabi ni Ernesto, gusto kong makilala mo ang pamilya ko, ang kumpanya ko, at ang buhay ko noon pa. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang magbago para maging karapat-dapat. Ngumiti si Althea kahit may luha sa mata. Salamat, Ernesto. Pero may isa po akong hiling. Ano iyon? Gusto ko po balikan natin ang baryo. Natigilan ang lalaki. Sigurado ka? Huminga ng malalim si Althea. Gusto kong ipakita sa kanila hindi ang kayamanan natin, kundi ang katotohanan. Na kahit anong gawin nila, hindi nila kayang burahin ang kabutihan. Tinitigan ni Ernesto ang asawa. At sa tingin na iyon, lalo siyang humanga sa dalaga. Kung iyan ang gusto mo, ikanya, susundin ko. Sa isip ni Ernesto, isang bagay ang malinaw. Mas mayaman pa ang puso ni Althea kaysa sa lahat ng yaman na meron siya. At sa pagbabalik nila sa baryo, may mga taong hihingi ng tawad. May mga taong luluhod. At may mga puso ang mababago ng tadhana. Final part. 5 araw matapos ang kasal, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Althea, ngunit hindi sa paraang iniisip ng mga tao sa baryo. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil may kakaibang katahimikan sa bahay. Wala si Mang Andres sa lumang upuang kubyerta kung saan siya karaniwang nakaupo. Wala rin ang kanyang tinig na malawmagad na humihimig ng lumang kundiman habang naliligo sa likod bahay.
Mang Andres, mahina niyang tawag habang nag-ayos ng kumot. Tahimik. Tinungo niya ang kusina. Wala. Tinungo niya ang labas ng bahay. Wala pa rin. Napalakas ang kabog ng dibdib ni Althea. Hindi siya sanay na hindi niya nakikita ang matanda sa umaga. Kahit papaano, nagbigay ito ng pakiramdam na tahanan, kahit tigib ng kahirapan ang paligid. Napatakbo siya palabas ng kubo at halos madulas sa lupa. Pagkaraan na ilang minuto, doon niya nakita si Mang Andres, nakaupo sa may ilog, malapit sa malaking puno ng akasya, nakatingala sa kumukutitap na umagang sinag. Mang Andres, hinahanap ko po kayo, bulalas ni Althea. Paglingon nito, may kakaibang lambing sa mga mata. Hindi niya iyon maintindihan noon, ngunit ngayon, tila mas lumalim ang titig ng lalaki, para bang may mahalaga itong pinaplano. Sorry po, sabi niya. Akala ko kung ano na ang nangyari sa inyo. Tumayo si Mang Andres at dahan-dahang lumapit. Hija, may kailangan akong sabihin sa'yo. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Kailangan niyang huminga ng malalim bago sumagot. Ano po yon? Huminga na malalim ang lalaki, tila nag-ipon ng lakas ng loob. Malapit na magbago ang lahat. Hindi na siya nakasagot pa dahil bigla silang nakarinig na malakas na ugong na makina mula sa direksyon ng kalsada. Napakunot ang noo ni Althea, hindi yung tunog ng tricycle, hindi rin ng jeep. Iba. Mas malakas. Mas mamahalin. Pagharap niya, bumungad ang isang kumikinang na itim na Rolls-Royce, dahan-dahang pumaparada sa harapan ng kanilang barong-barong na bahay na halos mabiyak na sa luma. Ang makintab na kotse ay tila isang nilikhang hindi nababagay sa lugar, parang bituin na naligaw sa kadiliman. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng kapitbahay. Oh Diyos ko, bulong na isa. Anong ginagawa ng ganyang kotse rito? Sino ang sikat na artista o politiko na dinalaw tayo? Mabilis naglabasan ang mga kamag-anak ni Althea, si Tia Belinda at ang mga pinsan niyang nanlilibak sa kanya. Nagunahan silang makalapit. Siguro mayaman na buyer ng lupa ang nandito, bulalas na pinsan niyang si Jonah. O baka naman nagkamali lang ng daan, sagot ni Tia Belinda, pero halatang sabik na mahanap ang may-ari ng kots. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng Rolls-Royce. At halos mahulog si Althea sa kinatatayuan niya. Lumabas ang isang lalaking nakasuot na mamahaling suit, makinis ang buhok, may mamahalin at mamantikang relo sa kamay, matikas ang tindig, at may aura na parang may-ari ng mundo. Ang bawat paglakad niya ay nilalamon ang atensyon ng lahat. Lahat ay napabuntong hininga. Lahat ay napamulagat. Lahat ay hindi makapaniwala. At si Althea, nanigas ang katawan, hindi makagalaw. Dahil ang lalaking iyon ay si Mang Andres. Pero hindi na siya mukhang 50 taong pulubi. Hindi na siya baluktot ang likod. Hindi na siya nakasuot ng lumang kamiseta. Ang kaharap niya ngayon ay parang ibang tao, isang makapangyarihan, matalino, at mayamang negosyante. Mang Andres, halos hindi lumabas ang boses ni Althea. Ngumiti ang lalaki, malambing, may bahid na hiya ngunit puno ng katotohanan. Hindi ko na dapat itinago sa'yo, Hija, pero ginawa ko yon dahil gusto kong makita ang tunay mong puso. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ano raw? Si Mang Andres? Hindi nga. Hala, joke ba ito? Hindi naman mukhang 5 taon na hindi naliligo. Anong nangyari? Lumapit ang lalaki kay Althea, tinanggal ang mamahaling relo, at dahan-dahang ipinatong sa kamay ng dalaga. Ako si Andres Monteverde. May-ari ng Monteverde Group of Companies, isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Namilog ang mga mata ng lahat. May napasigaw pa, Monteverde? Yung may-ari ng mga hotel? Yung may-ari ng chain na malls? Yung nasa Forbes? Parang gumuho ang mundo ni Tia Belinda. Nanghina ang tuhod na asawa nitong laging ng utos. At ang mga pinsan niya? Natulala, hindi makakibo. Umiyak si Althea sa gulat. Pero si Mang Andres, o dapat ay Don Andres, ay dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi nito. Salamat dahil kahit akala mo mahirap ako, hindi mo ako tinalikuran. Hindi mo ako pinahiya. Hindi mo ako trinato na parang basura gaya ng ginawa na iba. Napatingin siya kay Tia Belinda at mga pinsan. Ang mga ito ay parang binuhusan na yelo. Gayon, panahon na para may balik ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal at kabutihan mo. Humarap siya sa village crowd at malinaw ang tinig niyang may kapangyarihan. Simulang gayon si Althea ang aking asawa.
At bilang aking asawa, siya ang magiging madam ng buong Monteverde Empire. Nagkibit balikat ang ilan, pero karamihan ay natulala. Ang pangungutya nila ay napalitan na hiya at matinding pagsisisi. Pero ang pinakamatinding sumalo ng karma ay ang mga kamag-anak niyang Deti walang ginawa kundi saktan at exploit siya. Lumapit sila, nanginginig. Althea, anak, pwede ba naming? Hindi sila pinatapos ni Don Enders. Hindi ko man pinakikialaman ang relasyong pampamilya, mariin nitong sabi. Pero hindi ko papayagang saktan ninyo ang asawa ko. Kailanman. Napatungo ang mga ito sa hiya. Inabot ni Don Enders ang kamay ni Althea. Tara na, mahal. Uwi na tayo. At sa unang pagkakataon, tinawag siyang mahal. Hinawakan niya ito. At nang sumakay sila sa loob ng Rolls-Royce, naramdaman ni Althea ang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Kalayaan. Kapayapaan. Pagmamahal. Habang umaalis ang kotse, umiyak ang buong baryo, hindi dahil masaya sila para sa dalaga, kundi dahil nilamon sila na matinding pagsisisi. Pero para kay Althea, iyon ang simula ng bago at magandang buhay. Pagdating nila sa Monteverde Mansion, halos mahimatay siya sa laki, ganda at karangyaan. Ang lugar. Naglakad sila sa loob at tila hindi mabilang ang servants, staff at mga importanteng taong huminto para yumuko sa kanila. Welcome home, Senyora Althea, sabay-sabay na mga tauhan. Napahawak siya sa dibdib niya. Parang panaginip. Parang himala. Pero totoo. Lahat iyon ay kanya na. Lumapit sa kanya si Don Enders, hinawakan ang kamay niya. Simulang gayon, hindi ka na muling lalaban na mag-isa. Hindi ka na muling pahihirapan. Hindi ka na muling iyak dahil sa pang-abuso. Sa piling ko ikaw ay mamahalin, igagalang at ingatan. Umagos ang luha ni Althea. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas nagkaroon siya ng tahanan. At habang magkahawak kamay silang pumasok sa engrandeng bulwagan na mansyon, isang bagay lamang ang sigurado. Ang dating orphan na inaapi ay ngayon, rina sa mansyon na isang bilyonaryo. At ang buong mundo ay babaguhin niya ng lugar. Naglakad sila sa loob at tila hindi mabilang ang servants, staff at mga importanteng taong huminto para yumuko sa kanila. Welcome home, Senyora Althea, sabay-sabay na mga tauhan. Napahawak siya sa dibdib niya. Parang panaginip. Parang himala. Pero totoo. Lahat iyon ay kanya na. Lumapit sa kanya si Don Enders, hinawakan ang kamay niya. Simulang gayon, hindi ka na muling lalaban ng mag-isa. Hindi ka na muling pahihirapan. Hindi ka na muling iyak dahil sa pang-abuso. Sa piling ko ikaw ay mamahalin, igagalang at ingatan. Umagos ang luha ni Althea. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas nagkaroon siya ng tahanan. At habang magkahawak kamay silang pumasok sa engrandeng bulwagan na mansyon, isang bagay lamang ang sigurado. Ang dating orphan na inaapi ay ngayon, rina sa mansyon na isang bilyonaryo. At ang buong mundo ay babaguhin niya. Isang mahirap at ulilang dalaga ang sapilitang ipinakasal sa isang 50 anyos na lalaking inakalang pulubi. Tinawanan siya ng buong baryo, hinamak ng mga kamag-anak at tinuring na walang pag-asa ang kanyang kinabukasan. Pero 5 araw matapos ang kasal, dumating ang isang Rolls-Royce, at doon nagsimula ang nakakagulat na katotohanan na nagpabago sa lahat. Isang kwento ng kabutihan, karma at tadhana.